Bagsak ang mga bungkos ng pera sa harap ni Leo. Lumingon siya pabalik, pinulot lahat ng pera at habang tumatayo ay sinabi niya, "Heto, miss, kunin mo na ang pera mo. Masama ang pakiramdam ko. Pakiusap, kunan mo ako ng makakain. Sabihin mo po kung ano ang gusto mo." "Kahit ano, basta pagkain. Sa'yo na lahat ng perang yan kapalit. Sige, babalik ako agad. Konting tiis lang." Tumakbo si Leo palayo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya at, "Ma'am, heto, kainin mo muna. Nagmamadali lang ako." Umalis si Leo. Agad namang kumain si Ana ng isa sa mga candy at medyo gumaan ang pakiramdam niya. Samantala, tumakbo si Leo papunta sa isang lugar at, "Sir, heto na po ang order ninyo. Pasensya na po, medyo natagalan ako." "Yang, 25 minutos kang late tapos medyo natagalan lang? Ayoko na niyan, kunin mo at lumayas ka." "Sir, pakiusap po. Tanggapin niyo na. Mawawalan ako ng trabaho." "Yang, wala akong pakialam." Lumabas si Leo at tumunog ang kanyang cellphone. "Leo, hello ma? Anak, ubos na ang gamot ng tatay mo at wala na tayong pambili. Pwede ka bang magpadala? Ma, kakapadala ko lang ng pera, ilang araw na ang nakalipas. Anak, mahal ang gamot ng tatay mo. Hindi sapat ang ipinapadala mo. Sige ma, gagawa ako ng paraan." Lumipas ang ilang araw, dumating si Leo sa opisina ni Ana para maghatid ng order. "Ikaw ang tagahatid ng pagkain, di ba? Iwan mo na lang yan." "Leo, hindi ako nandito para maghatid ngayon. Pinapunta ako ng manager ninyo para maningil ng bayad." "Maningil ka ng bayad?" Sandali, ikaw yung lalaki nun. Yung tumulong sa akin nung nasa sasakyan ako." Naalala ni Leo ang araw na, "Yon. Oo nga pala. Ikaw yon. Sige, upo ka muna." "Hindi pwede, pakiabot na lang ng bayad. Kailangan ko nang umalis." "Ana, bakit nagmamadali ka?" "Leo, mawawalan ako ng trabaho kapag nahuli ako. Hirap na nga ang buhay ko, may sakit pa si tatay." Tumayo si Leo. "Sige, kukunin ko na lang ang bayad sa baba." "Ana, sandali. Gusto kong tulungan ka. Matutulungan mo ako kung ibibigay mo na ang bayad. Kapag natanggal ako sa trabaho, titigil ang gamutan ni tatay. Hindi mo na kailangang bumalik doon. Ako na ang magbabayad. Gusto kong bigyan ka ng trabaho dito sa kumpanya namin." "Trabaho? Anong klaseng trabaho?" Lumapit si Ana at hinawakan ang kamay ni Leo. "Mula ngayon, dito ka na magtrabaho. Minsan dapat tulungan natin ang mga taong tumulong sa atin noong tayo ay nangangailangan. Huwag kalimutang suklian ng kabutihan ang mga taong tumulong sa iyo sa oras ng kagipitan." Kaibigan, kung nagustuhan mo ang ating kwento, mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.